Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng Panginoon, ipalagay nating kayo'y may aliping nag-aararo o nagpapastol kaya ng tupa. Pagkagaling niyo sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, halika at nang makakain ka na? Hindi. Sa halip ay ganito ang sinasabi ninyo, ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka at silbihan mo ako habang ako'y kumakain. Kumain ka pagkakain ko. Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang iniutos sa kanya? Gayun din naman kayo, kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan. Tumupad lamang kami sa aming tungkulin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po, Martes, ika-32 linggo sa karaniwang panahon at sa tulong ni San Martin ng Tours, atin din po nawang maunawaan ang mga salita ng Diyos para sa araw na ito. Isa sa mga nagiging dahilan ng tampuhan, lalo na sa mga ministries and organization, no, sa simbahan o maging sa gobyerno marahil, no, ay yung gustong-gusto natin yung na-appreciate tayo, yung ina-acknowledge tayo. Kapag hindi yun naibigay, doon tayo nagsisimulang magtampo, doon tayo nagsisimulang mawala ng gana, doon tayo nagsisimulang manlamig sa paglilingkod. Kasi gustong-gusto natin nga yung meron tayong plaque of appreciation, yung binabanggit yung pangalan natin. Pero malinaw, no, na nawa maiwasan natin yung ganong behavior na bawat kilos natin gusto ay pinasasalamatan. Bawat kilos. Kaya nga dito sa talinghaga na binibigay ni Kristo sa Ebanghelyo mula kay San Lucas, ang sabi dito, nawa, no, pag natapos natin yung mga gawain natin, ang sasabihin lang natin, tayo'y mga aliping walang kabuluhan. Tumupad lamang tayo sa ating tungkulin. Pero maganda nga na mapagnilayan, gaano nga tayo ka-faithful sa atin pong mga katungkulan. Bago tayo mag-demand na mabigyan tayo ng award, bago tayo mag-demand na maging, Mother of the Year, Servants of the Year, ano pa ba? Bago natin asamin yun, tingnan nga natin, no, kung paano tayo kumikilos bilang mga nabigyan ng tungkulin o maging ng katungkulan. Nabawa, bilang nanay, bilang tatay, tinutupad mo ba ang iyong tungkulin bilang mga magulang? Bilang mga anak, tinutupad mo ba ang iyong tungkulin bilang anak o bilang empleyado? Kasi yung pairalin natin yung insecurities, yung parang ang tingin natin sa isa nagiging threat, ay kalaban ko to sa promotion. Eh malinaw naman nung nag-apply ka, malinaw naman nung nag-join ka sa anumang organisasyon, ito ang inaasahan sa iyo. O bakit kailangan magtampo? Bakit kailangan magalit? Bakit kailangan magtampo kay Father? Kasi hindi ina-acknowledge. Yan, sa gobyerno natin, di ba? Yan ang isang problema. Lahat gusto binabanggit ang pangalan
sa bawat project. Maglagay ngalan ng waiting shed, nandoon ang pangalan. Kasi gustong i-acknowledge. Trabaho talaga nila yun eh. Bawat project, gusto nandoon. Pero ngayon, dahil mga pumalpak ang mga flood project, walang gustong umangkin. Pero noon, nag-uunahan kung kanino mapupunta ang proyekto. At nung matapos, lahat ng pangalan gusto nandoon. Ngayon, wala na. So, ganun din sa atin nawa, no? Sa pag humarap tayo sa Panginoon, pag natapos natin yung gawain natin dito sa mundong ito, sana makaharap tayo ng may pagpapakumbaba. Hindi tayo pwedeng mag-demand na, ako ang gumawa nito, nagpagod ako nito, akong lahat. Para bang dahil sa akin, no, ang parokyang ito, umasenso. Ganun ba ang ihaharap natin? Hindi. Kasi tungkulin natin yun. Haharap tayo sa Diyos at ang sasabihin lang natin, tumupad lamang din tayo sa ating tungkulin. At nawa, naging kalugod-lugod ito sa paningin ng Diyos. Amen.